Wala na, finish na. Grabe to, nagimbal ang Kamara, Korte, kumilos na. Luis Troridon de Lima, timbog na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH 12 minutes ago. Mainit-init ba? Mounting Supreme Court petitions versus House impeachment hearing. Panibagong kaso o petition na isinampa sa Korte Suprema laban sa Committee on Justice, yung proceedings o hearings na ginagawa nila. A group of lawyers has joined the mounting petitions challenging the legality of the House Justice Committee's impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, particularly questioning the issuance of subpoenas, which they describe as facially overbroad and constitutionally infirm. In a motion for leave to intervene and to admit attached petition in intervention, the intervenors, Attorney Jerry C. Rondes Layug, Maser Sente, and Jason Lobaton, along with fellow newly admitted lawyers from JMC Law School, argued that the impeachment complaints being handled by the House Committee on Justice suffer from grave and fatal defects. According to the petitioners, the mandatory constitutional sequence under Article 11, Section 3-2 was not followed. They also claim that due process at the initiation stage was reduced to a mere formality, citing the alleged failure to properly circulate the complaints among House members to allow meaningful deliberations. Sabi nila, the committee issued premature rulings on sufficiency in form, substance, and grounds. And most alarmingly, it authorized sweeping subpoenas as a fishing expedition. A clear reversal of the constitutional order that requires a complaint to already be supported by sufficiently clear and convincing evidence before the coercive powers of the state are they emphasize that the filing carries no political attention but is instead an effort to uphold the Constitution in their capacity as officers of the court. Inglesan kasi. Wala pa Tagalog dyan, General. Pangatlo na po yan. Ayan. No, anong sasabihin na naman kampo ni Loistro? Takot si BP Sara. Kung ano-ano. Tatawagin nila ang isi na Sara's Court. Well, bahala sila. Sara's Court? Kasi sa totoo lang, no, alam natin, no, na yung Supreme Court, no, hindi talaga sila makaporma dyan. Yung mga tao na gusto talagang mag-impeach kay VP Sara, yan, gaya ng Kamara. Dahil nakikita nila na mayroon pang natitirang kakampi si BP Sara. Natural, kapag may nakikitang kakampi si BP Sara, hindi, sa totoo hindi naman as in kakampi, ha. Ibig ko sabihin, kaya sinasabihan nating nagiging kakampi niya ang Supreme Court kasi alam naman ng Supreme Court na wala namang ginagawang mali o parang ginagawa ng hindi tamang proseso si BP Sara sa mga pinagagagawa sa kanya. Di ba? Hindi naman tanga yung Supreme Court para magsalita o magbigay ng ganyan kung talagang naggagawa lang sila ng usap o pinagtatakpan lang nila si BP Sara kung meron silang favoritism. Hindi naman ganun yun.
'Di ba? Kumbaga inilalabas lang ng Supreme Court, kunwari naghahain ng petition si BP Sara, naghahain ng reklamo, siyempre, makikita ng Supreme Court, papagala, ito naman talaga yung nangyayari. Kahit naman kaming taong bayan, nakikita naman namin kung ano ginagawa nyo kay Sara Duterte. Kung ang Supreme Court ka, nakikita ng Supreme Court, yung taong bayan pa kaya. Oh, kayong nandiyan dyan sa kamera, nagalit na galit kay BP Sara, kayo, ginagamit nyo lagi yung taong bayan, pero yung taong bayan nagagalit sa inyo. Pinapalabas nyo na ang taong bayan nagagalit kay BP Sara at naghihintay ng impeachment ni BP Sara, pero kung tutusin, ang taong bayan naghihintay sa impeachment nyo. Na kayo ang ma-impeach. Pwede nga lang, no? Diba? Kaya sasabihin nyo, Sara's Court, kaya ganyan, pagkakampi ni BP Sara, wala, ano ka ni BP Sara, ganyan. Ano tawag doon sa mga kakampi nyo? O kaya kayo nagkakampihan, kayo nga, malakas kayo dahil marami kayong magkakakampi. Si BP Sara, ayan, Supreme Court lang malalapitan. 'Di ba? Kayo nga, kahit sino dyan, pwede yung lapitan ng isa't isa eh. Nasa inyo ang roleta, nasa inyo ang kapalaran, nasa inyo lahat. 'Di ba? Oh, ano pa bang kinaano nyo? Kaya nga, kung may kasalanan talaga si BP Sara, hindi lang yung reklamo nyo ang magpapatanggal sa kanya, magpapabagsak. Mismong tadhana na talaga nagsasabi. 'Di ba? Mismong tadhana na nagpapakita talaga. Talagang ang tagal na niyang kinakaso nyo sa kanya, ang tagal na niyang nirereklamo nyo sa kanya, pero walang nangyayari. Kasi sa totoo lang, kung si BP Sara ay may ginagawang hindi maganda, una pa lang na reklamo nyo, o baka hindi pa kayo nagrereklamo, nirereklamo na yan si BP Sara. Baka nga sa Davao pa lang, dapat nirereklamo na yan. Pero bakit walang tao nagrereklamo sa kanya? Karapatan ng kahit sino man na magsampa ng petisyon sa Supreme Court. Oo, tama yun. Kahit naman sila, pwede naman sila magsampa ng petisyon. Naiinis pa sila kasi pinapansin ng Supreme Court yung ano ni BP Sara sa kanila. Di ba? Di mag-ano rin sila, magreklamo din sila sa Supreme Court. Alam nga naman magreklamo si BP Sara sa kanila. Pumunta sa kanila o maghain ako ng reklamo dyan sa inyo. Di ba? Para naman siyang welcome sa kamera. Doon pala sa pagiging welcome sa kanya sa kamera, hindi na sila welcome. O tapos sasabihin, bakit hindi nila siya humarap sa amin? Pag humarap pa siya sa kamera, anong mangyayari? Haharapin nyo ba ng maayos? Di ba? Hindi. Siyempre, teritoryo nyo yan. Ang plano nyo talaga dyan, isipahiya si BP Sara. Hindi nyo man siya ma-impeach, kala nyo. Akala nyo ba sa ginagawa nyo na ipapakita nyo si BP Sara na nandiyan sa kamera, magtagumpay kayo na maimbitahan siya dyan, tapos babastos-bastosin nyo lang siya dyan? Akala nyo ba sa totoo lang, napapahiya nyo si BP Sara? Hindi. Kayo ang napapahiya. Mas lalong nagagalit ang tao sa inyo. No? Kaya nga kung inaasahan nyo na good exposure yung nangyayari sa inyo, is bad exposure yan. Gusto nyong malaman na bad exposure yan? Tumakbo kayong senador. O malalaman nyo yan. Kaya senador yung sinabi ko. Baka sabihin nyo, pwede naman ako congressman ulit tumakbo eh. Hindi. Iboboto ka lang na nasasakupan mo eh. Para maramdaman mo yung galit ng tao, tumakbo ka ng senador kasi buong mundo yung boboto. Diba? O kita nyo si Castro. Tumakbong senador. Naramdaman yung galit ng taong bayan. Ayun, talo. Ang basihan nitong petition nito halos parehas din sa naunang dalawa. Ang pinaka-buod o sentro dyan is yung fishing expedition. Fishing. Yung pag-i-issue nila ng subpoena para makakuha ng karagdagang ebidensya. Sa isang interview, napanood ko si Congressman Terry Ridon, interview ata ng isang vlogger na Chris Tan ang pangalan. Inamin naman ni Ridon na naghanap, they are producing evidence para madagdagan ang ebidensya. Inamin naman niya. Kasi nga yung grams o yung naghahanap pa talaga sila ng ebidensya eh. Ibig sabihin niya, pag naghahanap sila ng ebidensya, talagang ang hirap talagang hanapan si BP Sara na kasalanan. Issue sa unexplained wealth. Doon sa complaint, nakalagay lang doon, nabanggit lang ang tungkol sa SALN o impeachment, illegal wealth, kaya lang walang mga naka-attach na mga evidences. Kaya ngayon, yun, sinubpoy na nila ang ombudsman. O ang ombudsman magsasubmit ng SALN.
Ano pa? Dami nilang kuan. Ang pinaka-critical dyan, yung sinubpuena nila ng mga bank records ni BP Sara. I don't know kung Mantakin mo, no? Talagang inuungkat nila yung kay BP Sara. Pero talagang yung problema ng bayan ngayon, yung kurakutan sa gobyerno ngayon, sa nangyayari ngayon, yung mga flood control na yan, hindi talaga nila pinapakailaman. Yung mga nadadawit dyan, hindi nila hinahalungkat. Diba? Kaya napapaghalata natin. Kaya kahit anong saksak nyo sa mga tao na para sa bayan yung ginagawa nyo, hindi para sa bayan yan. Para sa mga sarili nyo lang yan. Para sa mga bulsa nyo lang yan. Masakit man yung mga ganitong salita na madidinig nyo, pero hindi namin mapigilan yung sarili namin. Kasi paano kami maniniwala sa inyo kung ganyan ang ginagawa nyo? Hindi nyo pwedeng sabihin na makasalanan si BP Sara o may kasalanan kung yung mga kasalanan na talagang nakikita ng taong bayan, hindi nyo tinatrabaho. ibibigay ba ng mga bangko? Diyan na magkakaalaman. Kasi yung bank secrecy law, hindi pwedeng ibulgar yan. Except lang sa cases of impeachment. Dalawa ang stages ng impeachment. Ang una is ito, inquiry. Itong ginagawa ng Kamara is investigation lang. Na ang pananaw ng mga ibang abogado is wala pang impeachment case per se. Magkakaroon lang ng impeachment pag naisampa na ang complaint sa Senado. So at this stage, hindi pa pwedeng magsupwe na mag-produce ng mga ganyan. Yun ang pananaw ng mga ibang abogado. Hindi lang basta-basta abogado. Si dating retired Supreme Court Justice Adolfo Asconia, sinabi niya yan. Na ang mga kongresista sa Committee on Justice, dapat huwag nilang dagdagan o huwag nilang i-improve yung mga ebidensya na isinabmit ng complainant. Kasi kung gagawin nila yon, nadagdagan nila, fishing expedition na yon. Supreme Court Justice na ang nagsasabi, retired nga lang. Nagpayag din si Congressman Joel Chua na ayaw nilang iakyat yung impeachment ni BP Sara sa Senado kung walang solid evidence. So, Hanggang ngayon, naghahanap pa rin sila ng solid evidence, no? Hoy, magte-2028 na, wala pa rin kayo solid evidence. Ang hirap kasi kapag ang tao ginagawan mo ng kasalanan. Ang hirap maghanap ng ebidensya, no? Iba talaga yung taong may kasalanan, talagang lantara na. Kahit nakapikit ka, makikita mo yung ebidensya. Ang ibig sabihin nun, naghahanap pa sila ng mas solid na evidence kasi yung isinabmit ng mga complainant, hindi solid. Baga sungaw yung sinabi So, nila. ano ba ito? Parang hindi na naman tayo makakapanood ng bloodbath, mga kaibigan. Ako talagang... Si General Macanas gusto na talaga makapanood ng bloodbath. Kahit ako na-intriga ako dun eh. Doon sa bloodbath na sinasabi ni BP Sara, gusto niya talaga yung impeachment trial na yan para matapos na, bloodbath na. Yung tipong yung mga pasabog na gagawin ni BP Sara, no? Atat na Kasi tayo mahilig tayo sa showbiz. Di ba? May intriga tayo. No? atat na kung makapanood ulit ng impeachment dahil matagal na yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Nanonood ako noon. Ang gagaling ng mga abogado ni President Estrada. Matandaan ko yung isa, Cuevas. Justice Cuevas. So, good luck sa mga kongresista, Congressman Good luck sa inyo, mga Ridon, makukulit. Congresswoman Luistro. Sana manalo kayo sa kasong ito sa Supreme Court. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Politika ang Pinas TV at syempre natin ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunayan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.